Good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang cryptocurrency or blockchain at sa nangyayari ngayon sa Ukraine at Russia. Ito ay opinion ko lamang. Kung matatapos ang gera between Ukraine and Russia, kung matatapos. Di ko alam kung kailan, basta matatapos yan. Huwag lang pindutin yung red button, sabi ni Tatay Digong. Once they start to push the button of nuclear warheads or nuclear bomb, delikado ang mundo. Kawawa tayo. Kung matapos ang gera, magkakaroon ng massive adoption sa crypto. Ito ay opinion ko lamang. Bakit nasabi ko to? Una, nakita natin yung advantage ng crypto sa gitna ng war or gitna ng crisis. Maraming mga financial institution ang nagsara sa Ukraine at Russia. So wala silang access sa kanilang mga pera sa bangko. Mayaman ka man o mahirap, affected sila. Especially sa Russia na nakatanggap ng maraming sanction sa US at sa mga iba-ibang nations. Pero ang crypto, alam natin na nakatira siya sa blockchain. At pag may internet ka, pwede mong ma-access. Dito nagamit ang digital money or cryptocurrency para suportahan ang dalawang nations na nagkakagulo. Hindi ko alam kung saan ka panig, pero wala akong pakialam dyan. Ito ay opinion ko. Hindi lamang ang mga tao ang tatangkili, kundi ang government, education at financial institution ay papasukin na din ang blockchain. Dahil nakita nila kung gaano ka-powerful ang blockchain, especially sa gitna ng crisis. Pag pumasok ka, may mga bangko na kung saan ini-integrate nila ang cryptocurrency. Wala pa dito sa Pinas, pero may mga ibang financial institutions na ina-accept ang cryptocurrency. Ngayon, may balita na ang mga universities ay ituturo ang blockchain. Ibig sabihin, good news yan para sa mga crypto holders. Bakit? Siyempre, ito yung tinatawag nilang scam nung una. Ngayon, ituturo na nila sa mga estudyante. Alam nyo, pag ito ang ginamit ng government, ang blockchain, malamang walang corrupt na mga politicians kasi lahat ng transactions na gagawin nila naka-record sa blockchain at hindi ma-approve ang mga hidden transaction nila, yung mga pinaplano nilang pangurakot kasi nga hindi yan ma-validate once pumasok sa blockchain. Iyon yung gamit ng smart contract. Ang smart contract ay isang rules yan na ginawa sa code para mabasa ng computer. For example, pag ang government pinag-usapan nila na ito ang budget ng PNP sa isang buwan, 100 million lang. Yan ang isusulat nila. Approve ang Senado, approve ang Presidente, approve kung saan ang sangay ng gobyerno, approve sila. Okay, ilagay yan sa smart contract. Ngayon, kahit gusto nilang kumuha ng 200 million para sa kanilang budget sa isang buwan, hindi mag-go through and hindi va-validate ng blockchain kasi ang nakasaad sa smart contract ay 100 million lang per month. So, ganun yan. Hindi yung usap-usap lang tapos hidden bigyan mo. Pero ito, smart contract, walang emotions yung smart contract. Kahit bigyan mo pa yan ng million-million. Code yan na tumatakbo. Sinusunod lang kung ano yung rules. Ngayon, ang gagawin nila, kung gusto talaga nila mangurakot, papagawin nila yung smart contract. Pero, hindi basta-basta ma-access ang smart contract, lalo na pag active na siya sa blockchain. Ngayon, balik tayo sa kaguluhan. Maraming mga big companies na nagsara ng kanilang businesses sa Russia dahil nga dun sa sanctions na ipinataw ng US at ibang nasyon sa Russia, okay? Ngayon, ang Pi Network ay kasali din sa pag-follow kung ano yung sanctions. Pero, ito, tandaan nyo, hindi lamang yun ang dahilan, kundi kailangan din mag-comply ng Pi Network sa mga regulations na meron ang isang bansa. At may mga bansa talaga na ang batas ay mahigpit, kaya kailangan talagang sumunod. Ang mga gustong pumasok doon, katulad ng Pi Network, karamihan ng sanctions ay napunta sa Russia na, diba? Pero dito ko nakita na walang pinapanigan ng Pi Network. Alam naman natin na karamihan ng simpatya ng tao ay sa Ukraine. Pero ganyan talaga, lalo na pag twisted ang media. Nasabi ko ang Pi Network ay walang pinapanigan kasi nga ang sanctions na ipinatan ng US at ibang nasyon ay para sa nation ng Russia. Pero ang mga pioneers na affected ay hindi taga-Russia, taga-ibang bansa and some regions sa Ukraine. Kaya nga magkakaroon ng revised na application para sa mga bansang Cuba, Iran at ilang region ng Ukraine. Ito yung app na kung saan magko-comply dun sa regulations o law o batas ng nabanggit na nations katulad ng Iraq, Cuba, Iran at mga ibang region ng Ukraine para hindi masira ang Pi Network. Ito lang nakakalungkot kasi kasali yung mega mods ka man dyan kung nakatira ka dyan sa mga nations na yung region. Kawawa ka kasi nga hindi na pwede. May ibang application na kayo na Pi Network. Gagawin pa. So yun ang nakakalungkot. Ang iniisip ko lang kasi, diba ang goal ng isang cryptocurrency is decentralization. So sa ngayon siguro kailangan nating mag-comply kasi nga Pi Network registered siya sa US. Pero pagdating ng araw siguro once na live na, ang magde-decision dyan is syempre yung community. Kasi yun naman talaga ang goal, diba?
Gusto kong ipaalala sa inyo na may future ang cryptocurrency, ang Pi Network. Anong project meron ka na alam mo? Syempre yung legit. So ayan lang guys, ito lang ang last na tanong ko. Okay ba sa inyo ma-regulate ang cryptocurrency? So ayan lang mga Lodi, tuloy-tuloy pa rin tayo na isuportahan ang Pi Network. Alam ko, mga iba sa inyo nawala na ng pag-asa kasi nakita ko yung mga team ko bumababa na, pero okay lang yan, huwag mawalan kasi ganyan talaga. Sana makita nyo yung progress na nangyayari sa Pi Network. Yan lang mga Lodi, and see you in my next video. Bye.